Nasa linya ngayon si Dr. Mark Cesar Talampas, ang Deputy Director General po for Space, Science and Technology ng Philippine Space Agency. May ganun pala tayo, ha? Good morning po, Doctor. Good morning po, Sir Ted, DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig. Salamat sa panahon. Cha, go ahead. Yes, Dr. Mark. Thank you for being on the show. Ito nga po, usap-usapan ngayon online. Ito pong binanggit ng Pangulong Marcos Jr. tungkol po dito sa fueled sounding rocket na plano nga daw pong gawin sa Cagayan sa 2027. Help us understand, ano po ba itong sounding rocket na ito? At paano po ito naiiba doon sa mga nagdadala po ng satellite doon sa orbit, na orbital rocket naman? Para lang po mas klaro din sa amin itong pag-uusapan natin ngayon. Sige po, magandang tanong po yan. No? Magandang ang malaman natin ano yung difference ng sounding rocket tsaka yung orbital rockets. Yung sounding rocket ay isa siyang uri ng rocket na masabi nating, paano ba? Iba yung purpose niya. Hindi siya nagdadala ng satellites into space, hindi siya nagdadala ng tao into manned missions, no? Isa siyang rocket na ginagamit for applications like atmospheric measurements, no? Gusto mo sukatin yung parameters ng atmosphere natin dun sa dadaanan ng rocket. At importante yan kung gusto mong pag-aralan, for example, ang weather, yung mga weather systems natin, or air quality. Ganun po yung ilan sa mga applications ng sounding rocket. Si orbital rocket, yun po yung kayang magdala ng tao. Opo. Oo, sa buwan, Opo. halimbawa, kagaya ng ginagawa na ng ibang mga bansa. Tama po yun. Opo. Magkaiba po sila ng application, pero parehong importanteng application ang ginagampanan nila. Oo. So itong ilo-launch natin sa Cagayan sa 2027 is the sounding rocket kung tawagin. And this will be Tama the po first. Tama po. So yung mga ginagamit po natin ngayon, kung meron man, galing po yun sa ibang mga bansa. Pero ano po talaga yung goal nung gustong gawin ng Pangulong Marcos na gawin dyan sa Cagayan sa 2027? Ano po ang benepisyo nito sa atin kung sakali? Opo, no? Siguro po isipin natin na ito ay baby steps pa lamang naman towards yung ultimate goal natin na in the future, magkaroon tayo ng sariling kakayahan na maglunsad ng sarili nating rockets, sa sarili nating spaceport, dala yung sarili nating mga satellites. O malay natin, even astronauts in the future. So ano po ito, no? Simula pa lamang, ang gusto nating ma-achieve dito magkaroon ng kakayahan at unti-unti i-build up natin yon para marating yung ganong klaseng future para sa Pilipinas. Dr. Mark, can you educate us please? Rocket ito, gaano ito kalaki? And then, Okay. paano ang operasyon nito kapag ba ito lumipad? Doon ba sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babaksak? Paano? Okay po. So ito pong rocket na itetest natin, no, for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa, kumbaga para sa rurok nung ano niya, no, yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Okay. So, mga ilang minuto lang po siguro 'yon, no? Baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tina-target natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito. And then, itong inyo pong launching na ito, practically, ito ba ay pag-test lamang sa kakayahan ng rocket hanggang saan siya makakalipad? O meron na ho kayong makukuhang informasyon doon sa kaulapan na aabutin nito? Okay po. Nabanggit nga natin yung iba't ibang application ng sounding rockets kanina, no? Yung isa, yung weather. Pero dito po sa particular na test launch natin, magsasakay po tayo ng sarili nating payload. At yung payload naman na yun ang payload po essentially para may ginawa tayong device na isasakay natin sa rocket na yun. Ang susukatin naman niya ay mga radio signals. Gusto nating matest ito kasi gusto nating makita kung, for example, saang lugar ba medyo mahina yung signal at ganun yung application na gusto nating explore. Okay. Bukod po rin sa pag-test ng kakayahan ng rocket at nung kakayahan natin na mag-integrate ng sarili nating gawa dun sa rocket na yon,
gusto rin nating ma-exercise dito sa test na ito yung proseso ng pag-secure ng permits, making sure na safe yung gagawin nating activity, pag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government, para po ma-ensure na unang-una ligtas yung gagawin nating paglulunsad at ma-exercise natin yung proseso. Paano nga ba tayo makakapag-launch ng isang rocket mula sa Okay. Pilipinas? Nag-simulation na po kayo dito? May mga simulations po tayong ginawa sa Okay. computer. Opo. Opo, sige. So, practically po, ilang minuto magmula sa launch niya, maaabot niya yung kanyang target distance. Ilang kilometro po yung distance nito? Okay At po, yung kanya pong bagsak nitong debris, meron na ba kayong target, meron na Opo. kayong area na aasahan yung babagsak? Napaka-valid po ng tanong na yan, no? Kasi nga, alam naman natin yung experience natin sa debris. Anytime magla-launch ka ng rocket, yun nga, safety po talaga yung una nating isipin. At kasama na dyan is, saan ba posibleng bumagsak yung debris from this rocket? Or yung rocket mismo, in this case, no? Kasi nga, sounding rocket lamang ito. So, ang target altitude po natin ay at least 5 kilometers. So, given dun sa lakas ng rocket na ito, mga 30 to 50 seconds lamang po mararating na niya yung maximum height na yon. At base sa simulations po natin, given yung lokasyon kung saan natin siya ilulunsad, given yung direction, ay meron na po tayong idea kung ano yung area na pwedeng bagsakan ng rocket. Ngayon, napili po yung lokasyon kung saan siya ilulunsad kasi po na medyo tiningnan natin anong areas ba yung medyo walang tao at mamiminimize natin yung posibleng pinsala kung meron man. At on the day itself po, nung actual launch next year, syempre po babantayan din natin yung weather, maganda ba yung klima, at marami pong iba pang factors na kailangan i-consider para nga ma-ensure na safe itong activity na ito. Opo. Maaari rin pong mangyari na ipagpaliban muna yung pag-launch kung talagang hindi safe yung conditions on the day itself. Liquid fueled rocket. Ano ho yun? Ano ang propeller nito? Paano siya lilipad? Apo. Yung kadalasan po, yung lumang technology ng rocket kasi, yung tawag sa kanya solid fueled rockets or solid rockets. Parang yung mga paputok natin, yun, solid yun na parang bloke ng fuel, no, na ini-ignite. Yung liquid fueled rocket, isa siyang uri ng rocket na gumagamit ng dalawang liquid. In this case po, ang gagamitin niya ay liquid oxygen tsaka ethanol, parang alcohol. So, naghahalo yan sa makina at ignite mo yan para makagawa ka ng thrust na magtutulak ng rocket pataas. Okay. So, mas maganda po siya compared sa solid rocket kasi mas nakokontrol mo yung propulsion niya. Pwede mong tonohin kung gaano kalakas yung buga and so on. Propulsion, that's the word. Doctor, magkano ang actual cost ng rocket and the entire program for this launch? Sa ngayon po, hindi ko po masabi yung yung actual cost ng yung buong program. Pero ang binibili po kasi natin dito hindi lang yung rocket, kundi yung training. Magpapadala po kasi tayo ng engineers, mga Philippine Space Agency engineers dun sa Korea. Doon sila tuturuan paano i-build itong rocket na ito, paano siya i-control, paano siya i-operate. At pagbalik dito, gagamitin natin yan to build our own rockets eventually at i-operate yung sarili nating spaceport. We're also taking advantage po nung increasing na interest mula sa mga universities natin. Marami na pong university ngayon sa Pilipinas ang nagkakaroon na sarili ng mga rocketry programs, nagkakaroon ng mga competition. So nandiyan po talaga yung potential na in the future meron tayong space workforce na maalam sa ganitong technology. At ito yung parang investment na ginagawa natin in that future. Ibig sabihin, as we speak now, wala pa kayo talagang actual na plano and manufacturing nung gagamitin na rocket dito. Pupunta pa lang ng Korea to train our people and build na and have a design and build their own rocket.
Meron kasama po rin sa program is iuuwi natin yung rocket na yon, pati Mhm. ilan pa pong mga basically parang more than one rocket yung iuwi natin. Mm. At yun yung ating pag-aaralan at susuriin dito sa Hmm. Pilipinas. At ang gusto natin, ma-involve nga yung mga local universities natin para pag-aralan din yung Hmm. rocket na yun. Okay, so ngayon po sir, bagamat wala pang cost yung bawat rocket, the entire program, how much budget were you given? Doon pong hiningi natin sa DBM ay humingi po tayo ng around 100 million po for the entire program. Mm. Okay, and then dito po ngayon sa gagawin po natin ano na programang ito, wala bang private entity dito na maaari po makatulong sa atin sa funding and perhaps no yung training po ng ating mga siyentista? Okay po. Dito po sa particular na test launch natin next year, may mga bukod po ron sa South Korean company na Mhm. kausap natin, no? Meron din po local company na kasama dito sa effort nito, kasama na rin ng SEZA at DICT. Ngayon sa yung tanong niyo po no kung meron po bang mga private companies na makakatulong sa una pagpondo at maybe pag ano, lagi naman pong bukas ang PhilSA para explore yung mga ganong arrangement. Pero ngayon po kasi aminin na natin itong ganitong klasing effort, maganda rin po na tingin ko lang po no, gobyerno rin ang nag-invest sa ganitong capability. Kasi nga po, kung ang gusto natin in the future ay sovereign na, no, na capability to launch our satellites from our own soil, then maganda po magsimula yun sa gobyerno po. Tingin ko lamang po. Oo. Dr. Mark, para lang po mas klaro din sa mga listeners natin, gaano po kalaki yung gap ng Pilipinas when it comes to launch engineering maging sa rocket space? Kasi kaya natin to gagawin, syempre, yung ambisyon ng Pinas di ba? Na pagdating sa Opo. rocket, launch engineering, mapasama din tayo dun sa mga ibang bansa. Pero posible nga po ba yun? Tingin ko po, posibleng-posible po, no? I- Kung ang titingnan po natin na gap ay between Philippines at yung mga major space powers, napakalayo po. Totoo naman po yun, no? Aminin natin. Pero yung gap po between us and siguro with our neighbors na lang po siguro sa Southeast Asia, tingin ko po kaya nating sumabay. Kasi nga po, ngayon lamang po siguro nagsisimula na government-led yung effort na ito. Pero bago po ito gawin ng gobyerno in the past few years, may mga efforts na po na nagsisimula sa mga universities natin. I think a couple of years ago nga po, mayroon tayong team mula sa isang university na nakapag-join sa isang competition sa US on rocketry. So, nandiyan po yung yung kumbaga parang nandiyan yung punla, kailangan po nating Okay, i-cultivate palalo sige para po. marating natin yung future na yun. Sa Southeast Asia po, dito lang tayo muna sa ASEAN no, nations. Ilan na po ang merong established po na ganito pong uri ng siyensya? Okay po. Yung iba po nating mga neighbors, meron na rin po silang sarili nilang mga rocketry program, no? Pero ang wala pa po talaga sa Southeast Asia ay yung spaceport, yung palunsaran talaga. At ngayon po, yung mga neighbors natin, kino-consider na rin siya kasi alam po natin Indonesia pinag-aaralan 'yan. Thailand pinag-aaralan din po 'yan, Malaysia pinag-aaralan din po 'yan. Kasi nga lahat tayo nandito sa isang region ng mundo kung saan may advantages po talaga na mag-launch from somewhere near the equator. Kasi may kaakibat yan na fuel savings, tsaka yung ano po no, yung expanse no nung dagat na may access tayo. Kung sa Pilipinas po, kung titingnan natin, maganda talaga yung lokasyon natin, no? Kasi yun nga, to our east, na yung Pacific Ocean, kung in the future magkakaroon tayo ng spaceport along our east, then pag nag-launch tayo, medyo malaki yung yung safety zone na may Ah, access tayo. okay, ito ba ay isa ring teknolohiya na maaari magamit sa gera? Meaning you can launch bombs? Okay po. Aminin natin, ang rocket po ay dual-use technology. Meron po yung gamit for peaceful uses, meron ding gamit for non-peaceful uses. Ito pong ating activity for next year at yung direction natin as PhilSA is
peaceful uses of outer space. So civilian space po ang pakay natin. Okay, sige. So kami po'y makikibalita po sa inyo at salamat na marami po for educating us this morning, Doctor, dito po sa inanunsyong ito ng Pangulong Marcos. No? We understand the excitement of the President dito po sa programang ito, pero sabi nga po, lahat naman tayo nagsisimula, di ba? From small beginnings. Baby steps. Ika Oo. nga po. Malay ninyo, bukas makalawang, mapadala ko si Chacha doon sa... Kailangan talaga natin ito. Pag meron na ho kayong biyahe, papunta po ng Saturn, Wala pa volunteer ko po naman. ito. Huwag nyo nang papabalikin. Sasabihin po ha? na- One-way trip sana. Pero thank you so much, Dr. Mark. Importante ito kasi late na tayo in the game. So Salamat at least po. we're starting. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming Thank salamat, you. Dr. Mark Cesar Talampas Batang mula po sa siyentista. PhilSA. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.